Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw o ikalawang gabi ng ating pong pagsisimbang gabi o Misa Aguinaldo. Kung papansinin po natin, kahapon, unang araw, ang sabi po sa pagbabasa natin, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ngayon naman, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Mateo. So may 4 na ebanghelyo tayong ginagamit. Okay po ba tayo? So, 4 gospel po yan na nagkikwento tungkol sa pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. At yan ay nagsisimula, kumbaga sabi ko nga, sa pagsisimula ng pelikula, ito agad yung senaryo.
Kaya nga kahapon, ginamit natin yung Ebanghelyo ni San Juan at doon ay pinakilala, no, sinasabi na ginagawa ko lamang kung ano ang ipinagagawa sa akin ng Ama. So yung pagka-Diyos ni Kristo ang tinutukan ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya yung simula, yung relasyon agad ni Jesus sa Diyos Ama. So yung kanyang divinity. Pagka-Diyos. Sabihin nyo nga po, pagka-Diyos. Yan. So ngayon naman, yung pagkatao ni Kristo. Sa pananampalataya natin, tandaan nyo, hindi half-breed si Kristo, Hindi kalahating tao, hindi kalahating Diyos. Kundi 100% Diyos, 100% na tao si Kristo. Okay po? Yan. Kaya ngayon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinapakilala sa atin yung pinanggalingang lahi ni Kristo para ma-establish yung kanyang pagiging tao. Kaya yung genealogy, ipinahayag. Kaya nga, ang simula ng pahayag ni San Mateo, yung lahing pinagmulan o angkan na pinagmulan ni Kristo. Mahalaga yon na dapat nating mas makita dahil lahat ng ito ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng kwento ng kaligtasang ibinibigay o inihanda ng Diyos para sa tao. Di ko alam kung anong maaalala ninyong mga pangalan na naririto, no? Pero pangalawang araw pa lang tayo, kaya humanda kayo sa ikatlong araw, Tandaan natin ng mabuti, no? Pero minsan akala natin, ano bang kinaugnayan nito? No? Bakit pa kailangan banggitin yung mga pangalan, ilang lahi? 14th generation, another 14th generation, another 14th generation. Ilan yon? 14 plus 14 plus 14, 42. Nasalin lahi. Bago natapos kay Kristo na ang kanyang mga magulang, si Maria at si Jose, na nandoon na sa Belen. Binabaha na, inuulan na, kaya nakaringkot. Pero tuloy, no? Sa kanila, uli nating narinig, pangalan ni Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Hesus Kristo. Okay, tingnan natin ulit. Bawat pangalan na binanggit, may kanya-kanyang naging kalakasan, may kanya-kanyang mga naging kasalanan at kahinaan. Pero hindi binura sa kasaysayan. Naintindihan po ba? Hindi tinanggal, hindi binura sa kasaysayan kahit na nagdulot sila ng malaking iskandalo sa lahing pinagmulan o pagmumulan ni Kristo. Pinili pa rin yan. Yan. So maganda siguro, no, sa pagkakataong ito, mapagnilayan din natin, alam mo ba kung saan ka nagmula? Sa anong pinanggalingan mo? Sige, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Baka may lahing Shih Tzu, Bulldog, no? Meron ba? Kasi yung asal, di ba? Yung asal, tao yan. Bakit parang iba yung asal? Hindi asal tao. Pero hanggang saan, halimbawa lang, hanggang saan ang kaya mong balikan na lahing pinagmulan mo? Sige nga. Wala. Hanggang lolo't lola lang. Yung tatay at nanay ng lolo at lola mo, kilala mo pa ba? O kaya, naipakilala ba sa iyo? Kayo pong mga matatanda na dito, alam ba ng inyong mga anak o ng inyong mga apo ang kwento ninyong dalawang mag-asawa? Alam ba nila ang kwento ng nanay sa side niya at sa side ng tatay? Alam ba nila? O talagang minsan sinasabi natin na huwag na natin pag-usapan yan. Ayokong maalala yan. Kaya tuloy,
hindi nagiging buo at malinaw sa atin ang ating mga identity. Kaya marami sa atin confused na. Pati sa pagkakakilanlan sa sarili, hindi maipakilala ng buo. Sino nga ba ako? Kasi nga, hindi natin alam ang ating pinagmulan, ang ating pinag-ugatan. Dito pa lang, pinapakilala. Mahalaga ang pinanggalingan natin. Kung sakasakali lang po, no, na hindi maganda ang kwento ng inyong pamilyang pinagmulan, kung sakali lang, no, sana naman hindi pa huli ang lahat o mahuli ang lahat. Balikan mo. Yung iba sa atin, mayroong tinatawag na yung unwanted na pinagbuntis, yung ayaw kang ipanganak. Ayaw ng nanay at tatay mong ipanganak ka, pero binuhay ka ng Diyos. Pag hindi mo nalaman, bakit nila naisip yon? Bakit nila binalak yon? Minsan pag hindi mo nalaman yung kwento, hindi mo maunawaan kung ano yung pinanggagalingan mo, kung bakit ka ganyan. Kung magpapatuloy tayong magkakalimutan o magtatakwilan dahil meron silang mga nagawang mali o nagdulot ng masasakit sa iyo, hindi ka mabubuo. At minsan, pinapasa lang natin yung mga sama ng loob natin sa pagtayo po ay nagkaroon naman ng sarili nating pamilya. Kasi yung minsan, yung ayaw na ayaw mong ugali, halimbawa, yung naranasan mo sa pamilya, ayaw na ayaw mo ng ugali nila, pag nakikita mo yung ugaling ito either sa anak mo o sa asawa mo, doon nagsisimulang magbanggaan na hindi naman maintindihan, bakit galit na galit ka? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Naintindihan ba? Di ba? Na maganda kasi sa panahong ito, di ba? Maganda yung panahon ng Pasko, diyan nagkikita-kita tayo. Yung panahon ng Pasko, nagkaka-reunion tayo. Ang problema lang, pag panahon ng pagkikita-kita, nagre-reunion, nag-uungkatan ng mga masasakit na karanasan na para bang matapos ang ilang taong lumipas, wala ka pang natututunan. Dala-dala mo pa rin. Kaya kapag dumarating na, ayan na, magkukumpulan na mga tito-tita, lalo na yung mga tita-tita, magkukumpulan. Di ba yan yung anak ni ano? Di ba yung yung nanay niyan? Di ba? Ano? Mukhang ganyan ang ginagawa niyo. Kaya yung mga kabataan ay ayaw na magpakita sa inyo. Sa tuloy, hindi nalalaman. May tamang paraan na, alam mo ba yung tatay mo, di ba? O ano nangyari dyan? Kasi ngayon hindi napapansinan yung mag-ama. Pero kung malalaman ng anak ang pinanggalingan ng tatay, maaring maunawaan niya, bakit siya naghihigpit? Pinipili na lang natin, wag mag-usap, magkanya-kanya na lang tayo. Pag nagkita naman, magsusuntukan lang. Dahil mga lasing na, pag nag-reunion. Pero ngayon, babalik ko, hanggang saan yung kaya mong balikan na kwento? Alam mo ba ang kwento kung ilan ang kapatid ng nanay mo? Ilan ang kapatid ng tatay mo? O baka may kapatid pa siya sa labas? May kapatid pa siya sa loob? Sa gilid? Sa likod? Ilan ba? Kasi dalawa lang naman, no? Alam mo, binuhay ka ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos, isinilang tayo sa mundong ito sa pag-asa na pipiliin natin kung ano ang tama at mabuti. Dalawa lang yan. Ulitin mo ang pagkakamali ng nakalipas o itama mo ang pagkakamali na nakalipas. So, nasaan ka dyan? Minsan galit na galit ka sa tatay mo o sa nanay mo kasi nagkapamilya ng iba. Galit na galit ka, hindi mo maintindihan yung tatay mo, bakit nagbumuo ng pamilya, bakit nang buntis? O tinan mo ikaw ngayon, nakailang babae ka na,
Pero galit na galit ka doon. Pero ngayon, ikaw naman, kung hindi man, yung babae ang gumagawa ng pagkakamali ng nakalipas. Pero, yun nga po, no? Lahat ay bahagi ng kung ano ka ngayon. At kung sino ka ngayon. Pero ang malinaw lang, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon na itama at muling makabalik sa direksyon. Kasi may daan tayong tinatahak, medyo lumihis, nawala, pero ang Diyos gumagawa ng parang para makabalik tayo sa isang direksyon. Ikaw sana yon. Pero okay, medyo nagkamali din yung susunod na henerasyon. Kung mapapansin nyo sa bilan natin, wala pa kasi yung picture ni Mayor Isko at ni Congressman no? Congressman Valeriano. Pero ang nando doon, yung President at Vice President. Kasi kailangan natin ipagdasal yan Kasi either buti na lang yung tarpaulin nila, malaking tulong, nakakatulong kahit papaano ang tarpaulin para matakpan yung mga butas ng bubong ng bahay. No? Para at least may tulong na nagagawa yung dalawa. No? Pero kung makikita mo yung kasaysayan, nagkaroon na tayo ng Pangulong Marcos. Nagkaroon din ng Pangulong Duterte. Ngayon, may panibagong henerasyon, Marcos at Duterte. Nasaan silang dalawa? Itatama ba nila yung pagkakamali ng mga magulang nila? Ngayong nabigyan sila ng pagkakataon o gagawa din sila ng panibagong pagkakamali? Kaya ko po pinalagay yon, no? Kasi sila ang responsible sa bansa natin no? Sila ang responsible, kaya kailangan natin silang ipagdasal. Naintindihan po ba? Ngayon, ikaw, anong kwento ang gagawin mo? Sa tingin mo ba, hihinto na sa iyo ang pagkakamali? O magkakamali ka din? Desisyon mo yan. Kaya nga dito, natapos ang kwento ng pagkakamali kay Maria. Di ba ang huling pangalan? Jose, asawa ni Maria. At nung umuo si Maria, nagkaroon ng bagong kasaysayan. At kay Kristo, nang isilang siya, eto na tayo sa kaligtasan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magiging okay ka rin. Tandaan mo wala ka nang, minsan kasi naiiwan tayo dun sa isinisisi natin yung nangyayari sa atin, either sa magulang o sa mga nagbantay sa atin. Sinisisi pa natin, wala na, ikaw na yan. Desisyon mo na yan, buhay mo na yan. Kaya humingi ka ng gabay sa Diyos na makatama o makabalik ka sa tamang direksyon. Huwag mo nang isisi sa magulang mo na hindi sila nakapag-aral, kaya hindi ka rin nag-aaral ngayon. Kasi po, pwede kang mag-aral kung gugustuhin mo. Huwag mo nang isisi sa mga magulang mo kung naghiwalay man sila. Ngayon ikaw, pipili ka rin ng desisyon kung talaga bang magsasama kayo at makikisama ka ng tuluyan o maghihiwalay din. Nasa sayo na po yan, Wala na tayong dapat pagbalingan o ituro kung kanino tayo maninisi. Itigil na natin yan. Kasi meron tayong sariling kwento, meron tayong sariling buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.